Bagong umaga, bagong pag-asa, mga tol. Napag-isip na namin magluto ng upo. Naalala ko tuloy yung bilin sa amin ng aming mga magulang. Magtipid ka na sa lahat, wag lang sa pagkain. Kaso mga tol, sobrahan yata sa pagkain. Tignan nyo naman yung katawan ko dyan, no? Pero di bali na, kasabihan nga ng matatakaw. Di bali ng malaki ang tiyan. Basta't wag lang baby ang laman. Sabi ko naman, basta hindi gutom. Nag-comment naman yung marupok. Sila yung mga taong diet daw. Pero nung nakita masarap yung pagkain, bumigay agad. Pero alam niyo mga tol, naniniwala talaga ako na ang pagmamahal ay parang pagluluto lang. Kung hindi mo alam ang proseso, huwag mong piliting gawin. At huwag mo ring madaliin para tama ang timpla at siguradong luto at mas masarap. Aww. Sinangag ko na rin yung kanin na tira kagabi. Para naman hindi sayang. Mas masarap kasi ang kanin pag sinangag eh. Sana pagkain ka na rin yung pwede kong initin, lalo na pag nanlalamig. Paglabas ko ng bahay, ganito ang nakita ko. Tingnan yung mga aso ko, nagmamakaawa, nag-aabang. Pinakita ko nga yung baon ko sa mga OJT. Siyempre, pinagmalaki ko, ako nagluto niyan. Sabi ko sa kanila, tikman nila yung niluto ko kung masarap. Sabi naman nila masarap. Ewan ko lang kung napipilitan lang silang magsabi ng masarap. Nakialam na rin ako sa mga dala nilang baon. Pero alam nyo mga tol, sa totoo lang natutuwa ako sa mga OJT ko ngayon. Napakasipag nila at kabilis nilang kumilos. At yung isa pa kong nagustuhan sa kanila, sila yung hindi mo na kailangang utusan. Sila yung may pagkukusa, tatanungin ka kung ano pa yung gagawin nila. Ako na nga nahihiya kung wala akong may paggawa sa kanila eh. Tignan nyo naman mga tol, kanya-kanya kaming gawa. Talaga namang napakasipag ng mga kasama ko. Wala kaming trabaho na hindi natatapos. Talaga naman nagtutulungan sila. Ang laging payo ko lang din naman sa kanila, mag-aral silang mabuti at tumulong sa kanilang mga magulang. At sana'y makapagtapos silang lahat. At anumang tahaki nila sa buhay, sana sila'y magtagumpay. Yun lang naman ang aking dinarasal para sa kanila. As usual, tumutunog na naman si Serena. Yung alarm clock ng kapitbahay. Pag alas 5 tumutunog yun eh. Lagi nagre-remind, umuwi ka na. Kaya sabi ko kay Mrs., uwi na kami. Nanunundo kasi si Mrs. nung araw na yan eh. Ganyan din ba yung mga tol, sinusundo ng mga asawa nyo? Yung pinupuntahan kayo sa trabaho nyo? Tapos sabay na kayong uuwi. Ang sweet ni Mrs. dyan, may dala pa siyang merienda sa amin. Pagkadating nga sa bahay, sabik na naman yung mga aso ko. Mahigit 8 hours nga naman na paghihintay. Napaka-loyal talaga ng mga aso, no? Sabi nga ni Daniel Padilla, si Summer lang daw ang loyal sa kanya. Oh no! Pero sa totoo lang mga tol, personality na lang yata ng mga aso yun eh. Talagang napaka-loyal nila sa mga kaibigan nila. Yung tao lang naman talaga ang hindi loyal. Parang ahas nanonuklaw. Nice! Ako naman ngayon ang nagiya kay Mrs. Punta kaming Walter. Naubusan na kasi kami ng stock sa office. Wala na rin kaming mga candy, kape, at saka yung mga tinapay. Kaya sabi ko sa kanya mag-grocery muna kami saglit. Pero syempre, siya yung magbabayad dyan. Bumili din kami ng pansit canton para may merienda bukas. Ang kinuha ko dyan mga tol, yung chili mansi. Yun kasi ang gusto ng mga OJT. Tignan nyo naman, kinabukasan. Niluto na namin. Hanggang dito na lang. Bye!